Yes, friend, ako'y nagbabalik DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping selos. Selos ang isang konsepto na kailanman ay hindi mawawala bilang hamon sa relasyon. 'Di ba? Sino ba dito ang may jowa o may asawa na kahit kailan ay hindi nakaramdam ng selos, 'di ba? Kahit sino naman siguro, lalo na kapag alam mong kasarapan niyang jowa. Hindi, 'di ba, kasarapan tignan, kasarapan kung magmahal, 'di ba? Talaga nga na mangangamba ka, 'di ba? Minsan magdadamdam ka, kakabahan ka na para bang oh my gosh, sa dami ng mga magagandang bagay na nakita ko sa kanya, naranasan ko sa kanya, hindi malabong magustuhan din to ng iba, 'di ba? So doon papasok yung idea mo ng pagsiselos. Lalo na kapag nakikita mo na yung partner mo, talaga namang lapitin, habulin, marami ang nagpapapansin, 'di ba? Kaya naman marami sa ating mga yes friend ang for sure ay nakaka-relate sa ating usapan ngayong gabi. No, pero alam mo, ang top secret lang naman para sa mga ganyang bagay or ganyang eksena, para mapigilan na yan, para matuldukan na yung mga ganyan-ganyan, tumigil ka sa pakikipag-engage mo sa iba, o hindi naman kaya i-level up mo yung responsibilidad mo na i-assure yung partner mo na naiintindihan mo siya, na nagigets mo kung saan siya nanggagaling, na aware ka sa nararamdaman niya, at sabihin mo yung totoo na wala siyang dapat ipangamba, 'di ba? To make everything short, i-assure mo siya. 'Di ba? Sabihin mo sa kanya na wala lang 'yun. Diyos ko, dyan nagsisimula yan sa wala lang yun, kaibigan ko lang yun. Tapos ending, nakita sila nagkasama sa mot-mot. Diba? Yung mga ganyang klase ng ng assurance, hindi na kasi yan valid sa ngayon, hindi na yan sapat. Hindi na pwedeng sasabihin mo lang na wala lang yun, ano ko lang yun, ganito lang yun, talagang ganun lang siya. Hindi na pwede yan. Hindi na yan sapat para maburay nasa isipan ng partner mo na pagsiselos. Kaya nga sabi ko, i-level up mo, 'di ba? Galingan mo lalo kung paano mo siya i-assure. At kapag in-assure mo siya, siguraduhin mo na tama yung mga sinasabi mo at totoo. 'Di ba? Kasi yung iba diyan magaling lang talaga mag-assure kahit na alam naman nila sa sarili nila na hindi yun yung totoo eh. 'Di ba? Rapper ako doon. 'Di ba? Ang galing-galing magsalita, ang galing-galing na palubagin yung loob mo, ang galing-galing na gawin kang kampante, pero sa realidad, alam mo naman talaga na hindi yun yung totoo. Nagsisinungaling pa rin. So kung kahit gaano kakagaling mag-assure ng partner mo, kung alam mo naman sa sarili mo na totoo na nagloloko ka o niloloko mo siya, baliwala yung pag-a-assure mo. Baliwala yung effort mo na suyuin siya every time na nagmamaktol siya. Na tinutoyo siya. Ano daw? Diba? So, level up your responsibility in assuring your partner. That's number 1. And siguraduhin mo na totoo at tama yung mga sinasabi mo. That's number 2. An overthinker deserves a good communicator. Ang taong laging nauutik, deserve niya yung taong magaling magpaliwanag, maayos makipag-usap, at totoo yung mga sinasabi. Pero minsan kasi 'di ba yung assurance na yan, kagaya nga na sinabi ko kanina, palusot na lang din yan ng mga manloloko. Sasabihin, naku, ano ka ba? Kaibigan ko lang yun, kaopisina ko lang yun, may jowa din yun, malambing lang talaga yun, ganun talaga siya sa lahat. Nek-nek mo. Wag ako. Wag kaming mga minsan nang niloko. Alam na namin yan. Alam na namin yung estilo mo. Sasabihin mo sa akin, wala lang yun. Sasabihin mo sa akin, kaibigan mo lang at ganun lang talaga siya, we. Pero bakit ka nagdi-delete ng message? Bakit naka-hide yung chat ninyong dalawa? Kung wala lang yun, bakit burado yung conversation ninyo? Kasi may tinatago ka. Kasi takot kang ma-discover ng partner mo na meron kang ginagawang anomalya.
Sasabihin mo pa, oh, basta pag nakauwi na ako ng bahay, huwag ka nang magchat-chat ha, kasi selosa yung partner ko, baka anong isipin tungkol sa atin. Talaga! Malamang! Ikaw ba naman itago mo yung isang tao kung wala lang yun, bakit mo tinatago? Kape-kape as a friend? Lambingan as a friend? Ano yun? Sasabihin mo, wala gusto niya, ano kasi yun, coffee lover kasi yun. Kaya ako yung lagi niyang niyayayang magkape. Ay talaga, sana ako nalang niyaya mo. Sana pumunta tayo ng lamay ninyo. Charot lang. Diba, gusto niyo pala ng kape, edi sana doon tayo sa lamay ninyo. Gusto mga ganyang palusot, masyado na po yung out of date, diba? Hindi na updated. Kumbaga, lipas na. So yung mga manloloko ngayon, galingan nyo galingan nyo, hindi yung nagpapahuli kayo tapos yung mga dahilanan ninyo, yung mga nasabi ng lolo't lola mo yan. Wala na bang iba, diba? Ginagawa mong tanga. O kaya ikaw, yes friend, kung alam mong naghihinala na yung partner mo, kinakabahan, nag-iisip ng idadahilan. Syempre wag mong baliwalain yon, 'di ba? Una sa lahat, wag mong baliwalain kasi hindi lang yan basta-basta naghihinala. For sure at the same time, nasasaktan na yan. Meron niya mga unspoken words na hindi niya masabi sa'yo kasi nga natatakot siya sa gulo, natatakot siya sa away ninyo, pero nauutik na yan. Dudang-duda na yan, nasasaktan na yan. So kailangan mong i-address yun, yung nararamdaman niya. Kailangan yung pag-usapan. Kailangan mo iparamdam sa kanya na siya lang talaga at wala kang ibang kirida. Di ba kasi mahirap yan walang peace sa inyong dalawa. Walang kapayapaan na namamagitan sa relasyon ninyo. Kasi nga may isang nagdududa sa'yo or may isang nagdududa. May isang hindi mapakali. May isang ang daming question sa sarili na, hala, kaya niya ba ako pinagpalit kasi ayaw niya na sa akin? Kaya niya ba ako pinagpalit kasi hindi ako masarap magluto? Ganyan. Diba? Yung maraming question yan sa sarili niya, mga dahilan kung bakit sa tingin niya kapalit-palit siya. Kumbaga, bumababa yung self-confidence niya. Diba? Nako-compromise yung ang tawag dito, nakalimutan ko. Basta may nakakompromise sa kanya. Yung self-esteem, yan. Tagal inisip, ano ba yan, B-boy? Diba? So, huwag mong hayaan na umabot sa ganung punto. Kailangan, ang top priority mo ay ang well-being ng partner mo. Yan, 'di ba? So ibigay mo sa kanya yung peace of mind na 'yon. So dumistansya ka, 'di ba, sa mga bagay or tao na pinagseselosan niyang partner mo, kahit dun sa mga maliliit na bagay na talagang kinakabahan siya or naging trauma na niya before. As much as possible, kung kaya naman, kung posible naman, 'di ba, ikaw na lang mag-adjust para sa sarili niyang kapayapaan. At the end of the day, yung tao naman na yan ay sinasabi mong mahal mo. So ano na lang ba yung konting sakripisyo, 'di ba? Para sa kanya, para rin sa inyong dalawa. Iwasan mo na, layuan mo na. Huwag ka nang makipag-engage pa. Huwag ka nang makipag-chami-chami pa, be. Hindi ka kandidatong tumatakbo sa politiko. Hindi lahat kailangan mong i-please-please dyan. Hindi lahat kailangan mong kamay-kamayan, dikit-dikitan. Ikaw At ikaw naman, Bibi, na seloso or selosa, kung alam mong ganyan ka, kala mo ligtas ka sa akin, no? Halika dito. Mag-uusap tayo, halika dito. Ang payo ko lang naman sa'yo, no? Sana, wag din naman puro tamang hinala, 'di ba? Kasi minsan nakakautik din yan, ang sakit din sa ulo ng partner mo na bawat kibot, bawat galaw mo akala mo niloloko ka na. Hindi naman ganoon, 'di ba? Sadyang may mga bagay lang talaga na out of control. 'Di ba? Sabihin na natin na sobrang gwapo niyang partner mo, sobrang ganda niya, talaga namang marami ang nag-a-admire sa kanya, marami ang humahanga, 'di ba? It's out of that person control. Ano daw? Di ba? Hindi niya na kontrolado yun. Hindi niya kontrolado yung mararamdaman ng mga tao sa paligid niya. Pero alam mo kung ano yung kontrolado? Yung pagsasamahan ninyo. Pwede niyong pag-usapan yan ng maayos, ng masinsinan. Kung paano yung magiging setup niyo every time na may mga nag-occur na ganyang sitwasyon.
'Diba? At the end of the day, kayong dalawa yan. Kayo ang mag-partner, kayo ang magtutulungan. Hahayaan mo ba na masira kayong dalawa dahil lang nalaman mong may nagkaka-crush sa kanya? 'Diba? Isusurrender mo ba yung relationship na meron ka sa kanya dahil lang feeling mo ang daming nagkakagusto sa kanya? 'Diba? Hindi naman ganoon. Wag naman yung tipong kahit pag umutot siya, tatanungin mo, bakit amoy babae ang utot mo? Bakit amoy Victoria's Secret? Huh? Kaya sinasabi ko sa yes, friend, malaki yung possibility. I mean, hindi to tama or dapat gawin. Pero sa karaniwang nangyayari sa atin, di ba? Malaki yung posibilidad na kapag ganyan ka ng ganyan, tamang hinala ka all the time nang wala namang sapat at maayos na basihan, malaki yung chance na totohanin niya yung mga binibintang mo sa kanya. Kasi yun yung finifeed mo sa utak niya eh. Yun yung sinusupalpal mo lagi sa kanya na kahit hindi naman totoo, why not totohanin ko na lang para tumigil ka na sa pagtalak mo? Yun yung magiging mindset niya. Which is hindi rin naman dapat, which is mali rin naman, no? Pero hindi may iwasan eh. Tao lang yung partner mo. Gumagawa rin niya ng defense mechanism. Sa isip niyan, puro ka hinala. Di better yet, totohanin ko na lang yung mga bintang mo para worth it naman yung paghuhurimintado mo. So, bawasan mo rin yung selos, di ba? Normal lang magselos, okay lang yon. Minsan nakakakilig yon, masarap sa pakiramdam na yung partner mo, nagsiselos ka, halika nga dito, kiss kita. Diba? Masarap sa feeling niya minsan na parang ayaw niya talaga na mapunta ka sa iba, pero ilugar mo. Ilugar mo yung hindi mako-compromise yung relationship ninyo, yung hindi maaapektuhan yung samahan ninyo dahil lang sa mga walang katuturang binibintang mo. Tandaan mo, hindi mo rin pagmamayari yung taong yan. Pwede mong sabihin na jowa ko yan, akin yan, pero in reality, hindi mo siya pagmamayari. You do not have to be possessive. You do not have to be overprotective. May sariling utak yan. Hayaan mo siyang ma-discover kung paano gamitin yung utak na yan. Hayaan mo siyang mag-isip ng tama at mali, and at the end of the day, oo, jowa mo siya, committed siya sa'yo, pero hindi mo siya kontrolado. Hindi na nga dapat binabantayan yung mga jowa diba? Na sinasabi nila, ay yung jowa ko kailangan kong bantayan kasi makulit yan, loko-loko yan, chick boy yan. Dapat nga hindi ganun eh. Dapat kapag alam mong committed ka, kapag alam mong may jowa or pamilyado or may asawa ka na, dapat kontrolado mo na yung sarili mo. Dapat meron ka ng sariling disiplina na hindi na tumingin-tumingin at humanap pa ng iba. And lastly, para sa'yo na nagsiselos pero wala namang kayo, may mga ganito din, yung talaga namang akala mo talagang pinagsakluban ng langit at lupa dahil yung jowa niya ay napunta sa iba. Sinasabi nila, oh my gosh, nagsiselos ako pero wala akong magawa, wala akong karapatan. Ay, ano ba yan? Alam mo, sa hinaba-haba ng sinabi ko, ang mapapayo ko lang sa'yo, itulog mo na yan, wala kang karapatan. Diba? Sabi nga nila, selos here, selos there, karapatan is where. Yan yung masakit no? Nagsiselos ka tapos pag nakita mo silang magkasama, mapapasabi ka na lang ng, shit, bagay nga sila. At dyan na-imbento ang kanta ng The Vowels They Orbit na selos, 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 selos. Ay nako, anyways, baka nagsiselos na rin yung kama ko dahil miss niya na ako. Miss niya na si B-Boy Bibo. Oo, kaya naman uuwi na po ako. Anytime, pwede na rin akong magpalambing-lambing kung kani-kanino. Kasi ito, single ako, wala akong problema. So anytime, walang magsiselos. Ayos, well anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang BB nyo sa radyo, DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong tanggal limot ang problem, ang 101.1 Yes FM Solid.